mga kababayan. Ano po, anyway, ngayon punta naman po tayo dito kay Senator Bato de la Rosa, yung kanyang speech mga kababayan patungkol dito sa kanyang pagtakbo sa pagkasenador. Kasi baka may nabago na mga kababayan, baka may bago na siyang plataforma mga kababayan at baka hindi na katulad nung dati. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Para mas maganda yung maliit na lang para kita ko yung comment nyo. Wait lang ha. Yan. Play na natin. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Senador Bato de la Rosa. Tumatakbo ulit. Nagpapare-elect ulit na magiging senador ng ating Republika ng Pilipinas. Wala na. Given the chance na ako'y muling mananalo, rest assured that I will continue my advocacy on public order and national defense and security. Doon po ako magfo-focus. Public order, I will continue my fight against. Tandaan nyo mga kababayan ha, ang kay Philip Salvador ay peace and order. Ngayon mga kababayan, wala siyang binanggit about sa ikatitibay ng Pilipinas sa pagprotekta ng kanyang teritoryo or ikakatatag ng Pilipinas para maprotektahan yung teritoryo mga kababayan ng ating bansa, which is etong West Philippine Sea mga kababayan. So ngayon kung titingnan natin, yun kasi yung hinahanap ko talaga mga kababayan dun sa mga kandidato na tumatakbo sa pagkasenador mga kababayan, kasi napakahalaga po talaga na dapat maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas mga kababayan at dapat talaga kundinahin yung ginagawang pambubuli ng mga Chinese Coast Guard sa mga sasakyan po nating pandagat dyan sa West Philippine Sea. So ngayon, kay Philip Salvador nakafocus siya mga kababayan sa pagbabalik ng pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Yun ang sinasabi ni Philip Salvador, which is etong peace and order. Ngayon mga kababayan, etong kay Bato de la Rosa, tingnan natin kung may maririnig tayo sa kanya about sa West Philippine Sea mga kababayan. Ano po, i-play na po natin. Illegal drugs and criminality and for national defense and security, we will see to it that our national defense posture should be credible enough against foreign invaders. So yun lang po ang aking gagawin. Any questions? You have 2 minutes, sir. 2 minutes? Hindi pa po tapos. Okay lang, sir. Hindi ko natapusin yun. Hindi mo natapusin. Basta, Okay, question na po. Sino magtatanong? Sige. Si Senator De La Rosa? Yes, okay. Gusto ko si Mabs magtanong. Ay, Mab. Magtanong ka, Mab. Mab, special request. Magtanong ka. Tanong ka na, Iha. Wala ka naisip, no? Dahil natanong mo na lahat doon pa. Hindi. Meron. Sir, alam po natin na you're very close with the Duterte family and Yes. medyo marami pong mga political na away ngayon concerning them. Do you think this will affect kung ano po yung kalalabasan nitong election na to para sa inyo? Yan na. Yes. It may affect either way. Either way. Pwede akong manalo o pwede akong matalo. Matatalo dahil pa. dyan sa gulo na yan. But I am more inclined to believe doon sa mananalo tayo. May effect talaga ito. Kasi mga kababayan, matitindi yung makakalaban ni Senator Bato de la Rosa ngayon. Mabibigat yung mga makakalaban niya mga politiko, especially mga kababayan. Eto kung tutuusin, mas magaling pa nga at mas bagay pa nga sa posisyon niya dyan mga kababayan sa kinatatayuan niya na komite doon sa Senado, si Secretary Benhur Abalos. Dahil alam naman natin mga kababayan na si Abalos isang abogado. At alam naman natin mga kababayan na talagang si Abalos may napatunayan na. Ano po, tulad na lamang mga kababayan yung pagtugis sa mga malalaking personalidad katulad mga kababayan nitong si Nakibulok at talagang hindi po nila tinantanan yan hanggang sa mahuli mga kababayan. So ngayon kung tutuusin, eto for me, para sa akin, mas magaling pa si Abalos kaysa dito kay Bato. Kasi si Abalos mga kababayan, si Secretary Abalos hindi siya nagbabase sa dalawang butas ng papel para masabi niyang authentic. Authentic mga kababayan. Yung papel at yun yung ebidensya at hindi siya nakikinig sa kwento ng isang taong convicted sa kasong perjury mga kababayan or pagsisinungaling. Yun mga kababayan ang maganda dito kay Attorney Abalos or Secretary Abalos ng DILG. So kung tatanungin,
100% support pa ako kay Abalos kaysa dito kay Bato. Ano po, na mas bagay si Abalos dun sa kanyang komite na kinatatayuan, mga kababayan, ano po kaysa dyan kay Batong yan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Plus minus ito, plus minus. May effect ito. Alam mo naman na Pilipino, yung mentalidad ng Pilipino. Tsaka tandaan nyo, mga kababayan, ha, nung kasagsaga na hinahanteng si Kibulok, nung kasagsaga na hinuhuli, etong si Kibulok may mga senador na nagpa-epal kaya hindi agad nahuli. Etong si Kibulok at isa dyan, si Bato de la Rosa, mga kababayan, yung PIDEA leaks na umabot ng ilang hearing. Magkanong pera ng taong bayan na nasayang doon? At wala namang napatunayan sa huli, mga kababayan. Yung pagkampi niya, halatang halata naman ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga malimit sabihin ng mga netizen, pagdating ng 2025 midterm election, asahan mo, Senator Bato de la Rosa, yung gante ng mamamayan sa'yo. Hindi ka ibuboto at hindi ka susuportahan. Kaya ka lang naman kasi nanalo kasi sinuportahan ka ng mga Marcos loyalists nung panahon na nangangampanya ka. Pero ngayon, Senator Bato de la Rosa, mukhang malabo ka ng manalo. Kasi unang-una, marami mga bad shot or mga red flag na nakita sa iyo ang taong bayan. Nung mga panahon na hinihiring at pinag-uusapan yung KOGC, saglip na pag-usapan yung para or interest ng mamamayang Pilipino. Mas pinagtuunan mo ng pansin yang about sa KOJC. Ngayon, kung titingnan pa natin, mga kababayan, yung PIDEA leaks na wala namang napuntahan, nasayang lang ang oras at pera ng mamamayang Pilipino. Yung pagpapopogi nila, mga kababayan, doon sa Kingdom, nung panahon na tinutugis etong si Kibulok, napakarami mga red flag, mga kababayan, na ngayon ay sisingilin kay Senator Bato de la Rosa. Kaya nga napakalabo na manalo etong si Senator Bato de la Rosa. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Pilipino ay dihadista. Nakikita lang, pag binubugbog ka palagi, palang Fernando Po Jr. ba? Diba? Pag binubugbog ka palagi, naawa sa'yo yung taong bayan. Hindi. Which dapat naman talagang kaawaan dahil mga Kristiyano tayo. Hindi kami naaawa sa iyo kasi hindi ka naawa sa mga biniktima ni Kibulok. The more na ipinagtatanggol mo dati, di umano. At saka nung hindi ka naawa sa pera ng taong bayan nung pinag-uusapan mo yung PIDEA leaks na ang pinagbabasihan mo, 2 butas lang ng papel, 2 butas ng puncher. Kaya hindi maawa sa iyo ang taong bayan, Senator Bato. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, prangka tayo dito sa channel natin. Kasi etong sinasabi ko sa inyo, ito yung malimit sabihin ng taong bayan na paulit-ulit kong nababasa sa mga komento natin na pagdating ng eleksyon, sisingilin etong si Senator Bato de la Rosa sa mga red flag na nakita ng taong bayan sa kanya. Kaya kung titingnan po nating mabuti, mga kababayan, pagdating ng eleksyon, yun na yung tamang oras para idiretso, di umano, sa basurahan etong si Senator Bato de la Rosa. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Hindi naman tayo yung mga violenting tao, di ba? Kristiyano tayo, naawa tayo sa taong binubugbog. So, I hope the effect would come out that way. Amor? Hello? Hi, sir. Yes. Yes. Right. Sir, Yeah. what do you think are the achievements na nagawa po ninyo the past years that you're in the Senate that should convince voters to vote for you this time for your re-election, sir? Well, alam mo, ang gauge ng performance ng senador, hindi naman doon sa pamimigay ng mga programa sa mga taong bayan dahil hindi mo namin trabaho yan. Dapat ang gauge ng performance ng isang senador ay paano siya gumawa ng batas. So pagdating naman sa batas, paggawa ng batas, dapat ang gauge dyan kung ano mga batas na sponsor mo na nagiging batas. Kasi kung sabihin mo author lang, I can be an author to all the bills that is being passed in the Senate. Pero kung ang pinakamahirap kasi dyan, Hindi, at tanong kasi dyan kung ano yung, sa madalit salita, mga kababayan, kung ano yung naging accomplishment nitong si Bato de la Rosa. Kung ikaw ay may accomplishment, sasabihin mo, yes, ito yung mga nagawa ko, ganyan. Hindi na yung pasikot-sikot pa yung sagot, mga kababayan. Kasi ang tinatanong dito, sa madalit salita, kung ano yung naging accomplishment niya sa loob ng ilang taon na naging senador po siya. Mga kababayan, kung may nagawa siya, mabilis niya masasagot yan. Pero, kung wala siyang nagawa, mga kababayan, mahirap talaga sagutin yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. sponsor ka because you will be the one defending the bill, you will be the one debating for it,
So sa awa ng Diyos, may napalusot naman tayo ng mga batas. Although yung iba hindi pa nakalusot dahil nga very stiff yung Anong mga batas yon? Kung talagang meron, mga kababayan. position, medyo matagal tayo makalusot yung ating mga measures na in-sponsor. But for the record, meron naman tayong nagawa rin. Number one, yung PNP height, PNP, BJMP, BFP, Bucor, Height Equality Bill, napalusot natin yan. Yung BFP, Bureau of Fire Modernization Program, napalusot natin yan, naging batas na yan. Yung Anti-Terror Bill, we co-sponsor tayo doon, Anti-Terrorism Act. Co-sponsor tayo doon, we help in the passage of that law. So ibig sabihin mga kababayan, co-sponsor lang siya. Hindi siya yung mismong ganun ba yun mga kababayan? Ang pagkakaalam ko kasi pagka co-sponsor, hindi ikaw yung mismong sponsor ng batas na yon, or hindi ikaw yung mismong lumikha ng batas na yon. Mga kababayan, yun yung pagkakaalam ko ha, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. So far, yun lang mo sabi ko sa inyo. Yung mga pending ko pa na medyo mabibigat, yung restoration of death penalty for high-level drug traffickers, ay medyo hirap ako dyan. Pero rest assured, hindi ako hihinto dyan. Ipaglalaban ko pa rin yan in the next Congress kung ako suswertehin. At yung pagbabalik ng mandatory ROTC. Dahil kinakailangan talaga natin yan ngayon, lalong-lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea, kailangan natin ng malakas na reserves. And the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC. So, yan ang dalawang pa-priority natin na ipa-file ulit kung tayo mananalo. Okay, Ms. Mara? And Sir, Mara Cepeda from Singapore's Straits Times. Yes. So you're the subject of an ICC investigation, and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives, Quadcom. How do you think, sir, these investigations will affect your senatorial run? And tingin niyo po ba sa Isipin nyo mga kababayan na kung gaano katindi yung tanong kanina kay Philip Salvador. Balik lang tayo muna kay Philip Salvador. Di ba yung mga sagot ni Philip Salvador doon, dapat mga kababayan, yung mga kababayang Pilipino po natin na nasasangkot sa ipinagbabawal na bato ay bigyan ng pagkakataon na mabuhay dahil meron pong pamilyang naghihintay. Tapos habang binibitawan ni Philip Salvador na yon, naiintindihan ng taong bayan na dapat pahalagahan ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino, especially yung mga nasasangkot sa ipinagbabawal na bato na dapat dumaan sa due process. Ngayon, the more na sinasabi ni Philip Salvador yon, the more na nadidiin etong sina Bato, etong sina Digong. Kasi mga kababayan, sila yung subject ng ICC na kung saan lumabag sa karapatang pantao dahil nga nung panahon ni Duterte, marami mga kababayan Pilipino po natin ang tinamaan. Nung madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato na nakumit or naalisan or natapakan yung kanilang karapatang pantao. Mga kababayan, ngayon, the more na sinasabi ni Philip Salvador na dapat bigyan ng pagkakataon na mabuhay ang mamamayang Pilipino na nasangkot sa ipinagbabawal na bato at dumaan sa rehab, mga kababayan, at dumaan sa due process, the more na naiipaintindi niya sa taong bayan na mali talaga yung ginawa na pamamaraan ng Duterte administration kasama etong si Bato de la Rosa. So ibig sabihin, sinasalungat ni Philip Salvador yung ginawa or mga naging desisyon ni Duterte at saka ni Senator Bato de la Rosa nung panahon ng Duterte administration, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sir, ay offshoot din po ito or epekto po ito ng kawalan ng alyansa between President Marcos and the Dutertes? Well, alam naman natin yung what's behind all these investigations. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So, ang taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then makita natin yan sa magiging resulta ng eleksyon.
Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, Yan. by all means, do not vote for me. Hindi, ganito kasi yan, Senator Bato de la Rosa. Pagka natalo ka sa pagkasenador, haharapin mo na yung mga patawag sa'yo ng kamera kasi normal na mamamayang Pilipino ka na lang nun. Ngayon, ang taong bayan gustong masaksihan yon dahil gustong makita ng taong bayan na idepensa mo yung sarili mo. Ngayon, kung yan ang pagbabasihan ng taong bayan yung sinasabi mong yan, malaki ang tsansa na matalo ka. Kasi habang hindi mo pinapatunayan yung sarili mo, habang hindi ka humaharap sa mga patawag ng kamera, nagtatago ka, di umano sa saya ng Senado, ang tingin sa'yo ng taong bayan, masamang tao ka. Di umano. Kasi mga kababayan, unang-una, may mga aligasyon sa kanya, may mga ibinibintang sa kanya mga kababayan na dapat bigyan niya ng kaliwanagan at siya lang naman ang makakapagdepensa ng kanyang sarili. Kung tama ba or mali yung mga inaaligasyon laban po sa kanya mga kababayan kasi ididepensa niya yung kanyang sarili. Ngayon, matatalo ka talaga kung yung sinasabi mong yan ang pagbabasihan ng mamamayan kasi marami sa mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga kamag-anak nung tinamaan or mga kamag-anak ng mga nabiktima nung panahon ng madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato, ang naghahangad ng hustisya at inaalam kung may kinalaman ka ba doon or wala. So ngayon, hahangarin ng taong bayan na matalo ka sa tinatakbuhan mo ngayon na pagkasenador dahil gusto nilang makita na harapin mo yung mga inaaligasyon laban sa'yo. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Huwag niyo Nagka-idea patuloy ang taong bayan. Kasi biruin niyo yung iba mga undecided dyan, mapapaisip sila bigla na ano nga mga kababayan, kung sakaling matalo itong si Bato, may chance na siya na umattend sa mga patawag sa kanya ng kamera at hindi na siya makakapagtago sa saya ng Senado. Ganun mga kababayan ang papasok sa isipan ng taong bayan ngayon kasi yun yung sabi niya Kung siya ay matatalo, ibig sabihin masamang tao siya. Kung siya ay mananalo, ibig sabihin ang tingin pa rin sa kanya ng taong bayan, inosente po siya. Ano po mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. ako iboto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga, kriminalidad, para maisalba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I am going to do that. I'm going to risk my life. I'm going to risk my career, my personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung pag-launch namin ng war on drugs ni President Duterte, hindi naman yung ginawa namin para kami yumaman, para kami magkapera. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. Kita nyo mga kababayan, nung panahon ng war on drugs nila, biglang yumaman si Garma. Yung bang hindi nagkapera, Senator Bato de la Rosa, hindi ko sinasabing ikaw yung kurap. Pero, base sa investigasyon ng Quadco mga kababayan, buhat nung nagsasagawa sila ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, doon din bigla ang lumobo ang asset at ari-arian nitong chicks ni Digong, di umano, mga kababayan na si Garma. So kung titingnan nating mabuti, may naging pakinabang sila. Kumita sila ng limpak-limpak na pera, di umano, nung panahon na isinasagawa nila yung madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Ibig sabihin na meron sila nung panahon na yan, di umano, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Talamak na talagang droga. Ngayon, look, what is happening right now? Bumabalik na naman sila. Oh, mga bata, nawawala, na nakikidnap. Wala tayong balita kung nasaan yung mga bata na yan. So, hayaan ba natin yan na palagi na lang ganun? We have to continue on doing what is good for this country. Huwag nating hayaan yung mga kriminal na yan. At ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo, maging mayor, magiging ang tatapang na nila ngayon, magpapayal lang COC. Mga drug lord, ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Ay, shoutout kay Glenn Galano. Ayan, mega love shoutout po na napakasarap ha. Ay, ang pinapatamaan niya ay thank you po sa pakapi po ha. Alam niyo mga kababayan, ang pinapatamaan niya dito yung mga mayor na nagtago. Mga kababayan, katulad nitong nakalimutan ko yung pangalan ng isa, yung umiiyak, mga kababayan. Paki-comment nga po, nakakalimutan ko yung pangalan ng mayor na yun pero kung titingnan natin, si Mabilog, mga kababayan, isa sa mga pinatatamaan niya siguro dito, yung si Mabilog, mga kababayan, na nung panahon ni Duterte, mga nagtatago. Ano po, tapos nung natapos na yung termino nitong si Digong, bigla ang nagsilabasan, mga kababayan. Iyan siguro
yung isa sa pinatatamaan niya dito. Hindi nagpapakita. Ngayon, nagpapile lang naman na si Uzi. Ano ibig sabihin yan? Ganun na ba katanga ang mga Pilipino? Na ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan? So ano magiging mangyayari? Hindi kasi mga kababayan yung tinutukoy niya kasi dito, katulad ni Mabilog na nag-file ng Certificate of Candidacy mga kababayan, wala naman kasi napatunayan. Yung narcolis mga kababayan na lumabas na kung saan naando doon yung pangalan nitong si Mabilog ay galing kay Duterte mga kababayan. Kaya nga kung titingnan yung mabuti, tingnan yung mabuti ha, kung titingnan yung mabuti, di ba sinasabi nitong si Duterte na adik si PBBM. Pero naging presidente siya, bakit hindi niya naipahuli? Kasi yung narcolis mga kababayan na yon, mismong kanya yon, siguro narcolis niya sa isip niya, imagination niya mga kababayan. Kasi mismong sinabi naman nitong si Mabilog dyan sa Quadcom na sa NBI, PNP mga kababayan, wala siyang record na siya ay involved mga kababayan sa ipinagbabawal na bato. Ngayon, kung titingnan po nating mabuti, itong sinasabi ni Senator Bato de la Rosa dito na mga drug pinaghinalaan nila dati na ngayon ay nagpa-file ng Certificate of Candidacy mga kababayan, si Bato de la Rosa nga iniimbestigahan ng ICC pero bakit siya nagpa-file ng Certificate of Candidacy? Di ba kung tutusin, napakaraming aligasyon dito kay Bato de la Rosa na dapat niyang harapin. Pero bakit siya nagpa-file ng Certificate of Candidacy? Alam niyo kasi mga kababayan, masamang bumato sa iba kasi pag binato ka pabalik, baka hindi mo masagot. Ganun kasi mga kababayan yung nangyari dito. Kini-question niya yung mga pinaghinalaan ng Duterte administration na gumagamit ng ipinagbabawal na bato or involved sa ipinagbabawal na bato na bumalik at nag-file ng Certificate of Candidacy pero hindi niya nakita yung sarili niya na siya ay pinaghihinalaan na sangkot sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato at paglabag sa karapatang pantao kaya iniimbestigahan siya ng ICC. Pero bakit siya nagpa-file? Mga kababayan, di ba? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sa ating bansa. Di ba? Kaya labanan natin yan. Sir, For the future of our children Sir, and very our quickly. grandchildren. Sir, very quickly, has the ICC Office of the Prosecutor reached out to you for an interview? Wala. Yes, eto sabi ni Biker NZ Vlog, yung Magilas dati na mayor ng Tanawan City, nadamay pa, yes. Si dating Mayor Halili mga kababayan. Alam niyo kung tutusin, napakagaling nun. Sobrang galing nun. Talagang pinapalakad niya yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na bato para hindi pamarisan ng kanya mga nasasakupan mga kababayan. Pero ano nangyari? Pati yun, nadama yun. Yun pa nga, bago nga tirahin yun mga kababayan, di ba nagbitaw pa nga siya ng salita sa isang flag ceremony ata na wag nang magtaka kung darating yung araw na biglaan siyang itutumba mga kababayan. Panahon yun ni Duterte at yung mismong anak nun ay nakikiusap kay Duterte na bigyan ng hustisya yung kanyang tatay. Pero ano nangyari? May nangyari ba? Mga kababayan, wala, nabaon na lang sa limot yun. Ano po, kaya kung titingnan nating mabuti, maraming mga katanungan na dapat sagutin etong si Bato. Pero bakit siya nagpa-file ng Certificate of Candidacy? Kung babato kasi siya ng putik sa iba, dapat tingnan niya muna yung sarili niya. Di ba mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Merong nag-contact sa opisina, pero in-ignore man namin. Dahil alam man namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nagkukontak sa opisina ko, pero in-ignore namin. Hindi namin hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya, mga gago-gago lang yun ng mga tao na sumasakay sa issue, naggawa na So, ibig sabihin, may mga kumpirmado. May mga tumatawag kay Bato de la Rosa na siguro gusto siyang imbestigahan mga kababayan. Baka ito na yung ICC mga kababayan. And then baka ito tumatawag sa kanya, mga patawag ng Quadcom. Pero inaano na niya na. Hindi niya na sinasagot mga kababayan. Kumbaga, ini-ignore na lamang po nila. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. pangalan na kuya, European daw sila na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay nung pagsabi ni Trillanes nung issue na yan. Mayroon nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag niyong entertainin yan dahil baka mga siraulo lang yan na sumasakay sa issue. Okay na? Okay na po, sir. Ha? Okay. Time is up po. Kukunti lang yung speech ko eh. Dapat dabihan nyo dito sa interview. West Philippines dapat may magtanong na West Philippines mga kababayan. Interview. Questions ba? Wala na? Last question. Sige Okay. po. Last Sige. question. ABS-CBN. Hi sir, good morning. Opo. Paborito ko to.
Sir, sabi niyo po kanina, ito lang ulit yung sinasabi, yung grand plan to destroy your image, yung lahat ng nakaalay kay Presidente. Yes. Nararamdaman niyo po ba kung talaga nag-work yun, considering na sa mga survey, may mga survey na lumalabas recently na kung dati nandun kayo sa top 6, kayo nila Senator Bongo, biglang parang pababa kayo ng pababa. Tama. Depende yan. Kasi meron ding nakita kong survey na tumataas din ako. Hindi ko naman, I'm not fighting these survey firms, ha. Naniniwala pa rin ako sa kanila, pero sige lang, titingnan natin. Pero Depende naman daw yan, mga kababayan. Kasi nga naman, meron daw naman si Senator Bato de la Rosa nakikita na survey. Siguro yung kanya yon na tumataas naman daw siya, mga kababayan. Pero mostly talaga, yung mga naglalaba sa mga survey ngayon, hindi lang naman si Bato de la Rosa, si Bongo, yung bumababa pati si Duterte, mga kababayan, si Digong, bumababa din. Ibig sabihin, hindi na sila nagugustuhan ng masa. At ang masa, mga kababayan, ang mga Pilipino, may bago nang napupusuan na pwedeng ilagay nila na senador, mga kababayan. Alam nyo ba, sa totoo lang, marami ang nananawagan na etong si Congressman Jinky Luistro tumakbo sa pagkasenador, mga kababayan. Kaso nga lang, etong si Congresswoman Jinky Luistro ayaw niyang iwanan yung distrito po niya, mga kababayan, na nangangailangan pa ng tulong ng isang congressman, mga kababayan. Ano po, kaya kung titingnan po nating mabuti, mas pinili niyang tumakbo na lamang muli sa pagiging isang congressman, mga kababayan, representative, kaysa tumakbo bilang isang senador. Kahit na nananawagan na ang taong bayan na dapat yung katulad niya nababagay sa Senado, dapat sa Senado at hindi sa Kamara. Kaso nga lang ang problema, ayaw niyang iwanan yung kanyang nasasakupan, mga kababayan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. as I've said, pwedeng negative or positive ang naging epekto nito. Nag-aalala ba kayo, sir? Nag-aalala kayo dun sa sinasabi nyo na non-stop na demolition job against you? Well, hindi ako nag-aalala dahil nakikita ko naman yung taong bayan. Kahit saan ako pupunta, naramdaman ko man din yung init ng kanilang pagtanggap sa akin. Kaya hindi sila nagmamayabang ako. That's my honest opinion. My honest opinion lang. Nakikita ko naman na tanggap pa rin nila ako. So, sige lang. Fight lang tayo. Mahaba pa naman itong kampanya. Sen, last na lang. May lumabas kasi na post ni Congressman Polong sa Facebook na sabi niya, nag-meeting, family meeting, Duterte family. Would you know ano yung pinagmitingan? Talaga bang tatakbo, may tatakbo sa Senado na Duterte under the PDP? Well, so far, hindi pa final yung decision nila, no? Pero, yun nga, iniimbitahan namin since take out na si Mayor Basti Duterte sa PDP, we're hoping na sasama siya sa amin, tatakbong senador. Pero ang requirement lang niya is dapat si Mayor, si President Duterte ang tatakbong Mayor ng Davao. Pero mukhang hindi pa na-finalize. So, nung last na National Convention namin sa PDP sa Davao, tinanong ko ulit si Mayor Basti kung sasama na. Sabi niya, hindi pa daw, wala pang final, wala pa silang napag-usapan. Okay. Ayan, mga kababayan, kita nyo naman. Sa dami ng mga itinanong kay Bato de la Rosa, wala tayong napakinig about West Philippine Sea. Ibig sabihin, pati kay Philip Salvador, mga kababayan, wala din tayo narinig about West Philippine Sea. Kasi unang-una, pinakamahalaga din po kasi sa isang politiko na tumatakbo ngayon na yung atensyon, mga kababayan, ay nakatuon sa pagprotekta ng teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Mga kababayan, ngayon, kung ang isang politiko na nagsasalita at nangangako sa taong bayan at wala yung sa kanyang listahan, ibig sabihin hindi siya nararapat na maging mambabatas ng Republika ng Pilipinas. Kasi unang-una, wala sa kanyang agenda yung usapin ng soberanya ng Pilipinas at pagprotekta sa teritoryo at karapatan ng Pilipinas sa kanyang teritoryo. Ano po? So ngayon, maliwanag naman, nabanggit din naman ni Bato de la Rosa dyan, yung mga plataforma niya, at nabanggit din niya dyan, yung mga patama niya, dun sa mga pinaghinalaan nila dati na gumagamit or sangkot sa ipinagbabawal na bato na ngayon ay nagpo-file ng Certificate of Candidacy.